Magandang oras mga ka-good news. Tayong bigyang reaksyon dito. Ito ay isang ambush interview kay Digong at meron siyang sinabing payo kay BP Sara dahil sa pangungusap ni BP Sara noong nakaraang linggo kung saan ay nag-viral yung video na pugutan niya ng ulo si PBBM at hukayin yung labi ng ama ni PBBM, si FM, at itapon yung mga buto doon sa WPS. Kaya dito atin pakinggan ang insights o itong payo ni Digong sa kanyang anak na si BP Sara. Tungkol sa sinasabi ni Vice President Inday Sara Duterte nakaraang press con, naalala po natin na 30 years ago ay pinalibing niyo po ang Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Ngayon po, ayon po kay Vice President Inday Sara sa kanyang press con, sinabi niya kay Senator Amy Marcos, pag ayaw daw tumigil sa kabanat itong mga kongresista sa kanya, ipapahukay daw niya si pinalibing nung si President Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani at itatapon sa West Philippine Sea. Ano po ang inyong masasabi? Alam mo, tatlo yung anak ko. Isang babae, dalawang lalaki. Ang nakakuha sa ugali ko, sa bunga ko, bastos, si Inday. Pero yung kanyang ginawa, extended hyperbole lang yun. Wala naman, bakit mo naman gawin ng pang ano lang yun, yung talaga, siguro, nagalit siguro siya na ano. Ako ganun magsalita, no? Okay. So ito yung ating reaction dyan. Sabi ni Digong ay extended hyperbole. Yan yung speech na yung parang pinasubrahan mo yung pag-describe mo. Ito kasing ganito na mga hyperbole, yung sobrang pagsasabi, ay pwede lang yan sa ordinaryong panahon, ordinaryong event, ordinaryong tao, ordinaryo na panahon. Pero dahil hindi ordinaryong tao si BP Sara, siya yung pangalawang pangulo ng bansa. So ibig sabihin ay dapat ang kanyang mga sinasabi, lalo na kapag public viewing or itong press conference na naroon lahat ng TV channel, ay dapat yung lahat ng sasabihin niya ay tinitingnan muna yan, sinusulat, at tinitingnan kung merong masasaktan na grupo na mga constituents, na mga butante, na mga Pilipino, na mga loyalista, kung merong masasaktan sa sasabihin niya, kasi hindi siya standby. Ang salitang ganon na mga hyperbole, ang katulad ng kay Duterte na palaging nagmura, ay dapat lang yan kasi sa mga standby. At kung ikaw ay presidente, dapat ay formal, may dignidad, at lahat ng sinasabi ay mayroong laman at totoo. Katulad ng kapag magsalita si PBBM, di ba? Hindi natin naririnig na katulad ni Bato, nagsasabi ang dami-dami sa Senado, sinasabi ni Bato na shit happens. Kaya nag-viral na naman yung shit happens na yun . Senador ka, tapos ganyan lang sasabihin mo. Kay BP Sara naman, pangalawang pangulo, Vice Presidente ng Pilipinas, lalo na babae, ay dapat formal ang pananalita. At hindi yung ganun. Kahit na si Digong, dapat pigilan niya yung ano niya yung pagmumura niya sa harap ng mga kamera. Kasi presidente nga yung mga nagkagusto naman sa style niya ay siguro ganun din ang ugali, yung mura ng mura. Pero marami kasi ang mga Christians yung mga Christians na ayaw ng mga ganyang mura ng mura. Kasi nga, hindi maganda pakinggan. Pwede kang magmura siguro kapag doon ka lang sa loob ng bahay mo, pero nasa camera ka, nasa television, ay siguro hindi maganda yan.
Lalo na sa isang babae na gumagawa ng hyperbole na pananalita. Okay, balik tayo kay Digong. Talaga, siguro, nagalit siguro siya na ano. Ako ganun magsalita, no? Yung presidente ako. Ganun, putang ina kayo. Pero hanggang dyan, istorya lang man yan, pare. Wala man totoo dyan. Pero na lang dyan yan sa mga criminal pag na-warning ako. Kasi, alam mo, pag sinabi ko nung mayor ako, pati presidente ako, stop. Yung hindi naghinto. So, tapusin natin dito ang ating reaksyon. Itong popularity ni Digong sa pagmumura. Ito yung magic ni Digong eh. Ngayon, ikumpara natin yan sa Hollywood movie at isang movie, sabihin natin movie ni Panchito or ni Dolphy. Ang Hollywood movies ay gumagastos ng $1 million para matapos ito. Ang Filipino movies ay gumastos lamang ng $1,000. Napakalaki ang diferensya. At sa style ng pag-shoot, cinematography ay napakaganda ang Hollywood, di ba? Ang editing ay napakaganda. Ang sa Filipino movies naman ay hindi. Pero ito, kapag ipalabas natin ang Hollywood movies dito sa Pilipinas at itabi natin sa walang kakwenta-kwentang mga movies ng Pinoy na ang pangit-pangit ng pagkagawa, ang maraming manonood, alin ang pipiliin ng Pinoy? Ang maraming manonood ay yung pelikula ni Panchito at ni Dolphy. Pero yung pelikula ng, sabihin natin, James Bond 007 na napakaganda, or Star Wars, ay kunti lang manonood dahil nga yan sa klase ng population ng Pilipinas. Marami kasi ang below the average sa Pilipinas at ang mga taong ito ang parang nasa level ni Duterte. Kaya maraming fans si Duterte kasi nakuha niya ang loob ng mga standby. Marami sa Pilipinas ang mga standby, ganyan, inom lang, nagmumura. So, ganyan nakuha ni Duterte ang kanyang popularity. Kasi parang Pilipino na Pilipino siya kung tingnan. Okay, so yan lang ang ating reaksyon kung bakit ang ganitong klaseng mga namumuno sa bansa ay sikat pa rin at maraming supporters dahil nga sa klase ng populasyon ng Pilipinas. Alright, so ako'y magpaalam na. Maraming salamat sa inyong panonood, mga kababayan, mga ka-Good News. Hanggang sa muli, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel.